Ken, more accusations emerge in the missing Sabongeros case. The whistleblower Julie Dondon Patidongan now being accused of masterminding the disappearances along with his own brothers. That explosive claim comes from the camp of alleged mastermind gaming tycoon Atong Ang. Let's get on point with Julie Dondon Patidongan. Dondon, magandang gabi sa iyo at maraming salamat po sa oras. Magandang gabi din po, Ma'am Pinky, no? Alright. So, Dondon, umpisahan ko dito, no, sa naging interview ko kagabi kay General Macapas. Ang lumalabas kasi sa during the last part of the interview is that tinanong ko, doon sa naging investigasyon nila, si General Macapas, of course, was the CIDG head, pero nalipat na siya sa Region 12. Doon sa kanilang investigasyon, ang lumalabas daw na mastermind ay supposed to be si Atong Ang. Ang iyong sinasabi doon, ang mastermind din ay si Atong Ang. Pero tila nagkakagulo kayong dalawa ni General Macapas. Bakit? Yes, ma'am. Ganito kasi yung nangyari dyan. Ang una talaga, pinalabas ni General Macapas na ako ang mastermind at binigyan ako mismo ng kopya ng tao niya. Na ngayon, nung kinalauna na tumabog yung ganyang isyo, idiniin niya yung tao niya. Nakawawa naman na si Major, yung isang major ng CIDG. Huwag ko na lang po banggitin yung pangalan. Opo. So, nabigyan ka, supposed to be, ng kopya ng affidavit ba ito, Dondon? Yes, ma'am. Yung affidavit na gusto papirmahan nila doon sa isang kamag-anak ng biktima na para pasinungalingan na ko ang mastermind at ang dalawang kapatid ko ang aking kasapwat. Which is na hindi naman talaga totoo. Ngayon, sumabog yung issue na yan, binago na naman nila. Alam yan. Dondon? Okay, it seems that our signal... Dondon, medyo weak yung signal natin. Okay, balikan ko lang na cut tayo dun sa sinabi mo. Tapos, binago nila. Okay, you can continue from there. Gusto nila papirmahin yung isang kamag-anak ng biktima. Una, ma'am, para alam ng pagbayanan, no? Spotty yung signal ngayon na Dondon, unstable siya, paminsan lumalabas ka, at paminsan nawawala ka. Let's try to continue, sir. Go ahead. Yes, ma'am. Para alam ng lahat, pinagmamayabang yan sa akin, tinawag yan sa akin, so tinikunan General Macapas na nag-meeting daw sila ni Manny Cuevas doon sa bahay niya sa Forbes. Kasama nila yung isang pinag-uusapan nila yung kaso ng sabong, yung mga sabongero. Yan ang tunay na amo ni General Macapas, si Manny Cuevas. Pangalawa, Dondon, sandali lang po, para klaro. Ang sabi mo, mapasensya ka na kasi medyo on and off yung signal. So sabi mo, nagkaroon sila, ipinagmamalaki na may meeting sa Forbes Park Bang, sabi mo. I hope you don't mind, pakiulit please. Yes, ma'am. Pinagmamayabang niya na nag-meeting sila ni Mike Cuevas doon sa bahay ni Mike Cuevas sa Forbes Park. Ngayon, kasama nila yung isang general na hindi ko na lang po banggitin yung pangalan. At bakit po pinagmamalaki itong meeting allegedly sa Forbes Park? Kasama po ang sinasabi ninyong isang Manny Cuevas? Manny Cuevas, ang tanong ko dito, magkano kaya ang nakuha nilang pira kay Mr. Atong Ang? Ngayon, sagutin ko lang yung issue na bitawan ng salita ni Ma'am Jane Fajardo, no?
parang hindi yata angkop sa pinag-uusapan namin between DOJ, Rimulya. Nung time na yun, una kaming nag-meeting, kasama ko sila ni Nagpupus ako sila Colonel Ali, ako, saka yung ibang si ADJ. Wala pa noon si General Macapas. Ang pinagmimitingan namin, dahil naibulong ko, nagsabi ko kay SOG Rimulya, sabi ko, Sir, mayroon akong 2 kapatid na pagkakatulong dito sa kaso na to. Ngayon, tinanong ako ni SOG, asan ba yung 2 kapatid mo? Ngayon, binanggit ko, ma'am, na nandun sa Cambodia. Tapos, sige, pag-usapan natin at pwede NBI ang magsundo doon, either sa grupo na lang nitong, yung sa grupo na lang ng mga CIDJ. Second time, ma'am, nag-meeting kami doon sa DOJ, kasama na si General Macapas at sila Colonel Ali. Nagulat si General Macapas dahil sabi ni Sir Rimulya, Boying Rimulya, doon, kumusta na yung kapatid mo? Si Bado, Don, magkakaroon tayo ng problema intindihin itong interview natin, no? Kasi gaya ng sabi ko kanina, spotty yung inyong signal. Ganito na lang gawin natin. We're gonna take a break. Tatawagan ka na lang namin sa telepono para maging malinaw yung ating discussion. Okay? We'll be taking a very short break. We'll continue our discussion with Julie Don Patidongan when you return. Stay tuned. This is On Point. Alright, welcome back. Still with us, missing sa Bungero case, whistleblower Julie Don Patidongan. Don, magandang gabi muli. Magandang gabi po, Vicky. Mas maganda na po yan. So sinasabi nyo kanina, gusto nyo pong sagutin yung naging pahayag ni Colonel Jean Fajardo. Tama ho ba? Yes, Okay, yes, go ma'am. ahead, sir. Ang nangyari kasi, ma'am, na-miss po si Ma'am Jean Fajardo sa pangyayari. Ulitin ko po. Bago ang lahat, doon kami sa DOJ, kasama ko yan, si General Macapas at saka si Colonel Ali. Dahil yung time na yon, nabanggit ko na kay SOG Rimulya, ma'am, na mayroon akong 2 kapatid na makakatulong dito sa kaso ng missing sa Bungero. Ngayon, second time na yun, ma'am, na sinabi ni SOG Rimulya, kumusta na yung mga kapatid mo? Sino ba ang susundo? Nagpresenta ka agad yan, ma'am, si General Macapas. Sabi ni SOG Rimulya, kailan nyo ba tutuin yan? Sir, ang kailangan ko kasi yung travel permit. At sa madaling salita, ma'am, sabi ni Sir Boying Rimulya, walang problema yan, natatawagan ko lang yung kapatid ko. Sa nangyari, ma'am, kinabukasan, na-approve naman yung travel ni General Macapas, kasama yung 3 niyang tao. Ngayon, sinabi ko kay General Macapas, ma'am, na sinabi ko sa kanya na, Sir, kailangan ko ng picture mo dahil hindi sasama yung mga kapatid ko pag hindi kilala yung kukuha sa kanila. Opo. Sa madaling salita, ma'am, inindan niya ako ng picture niya at isinin ko naman doon sa mga kapatid ko at sinabi ko sa kanya kung saang hotel sila naroon dahil ay pinatakas ko na yan doon sa mga pinaglagyan ni Mr. Atong Ang dahil pinapapatay na nga sila doon. Sa madaling salita, ang sabi nga sa akin ni Sir Boyeng, na mas maganda, papuntahin mo na yan sa Philippine Embassy. Ngayon, tumawag yan sa akin, si Mr. Macapas, si General Macapas, sabi niya sa akin, huwag mo nang palisin yung kapatid mo doon sa hotel. I-text mo sa akin yung complete address at ako na mismo ang pupunta doon. Which is, napuntahan naman niya at dinala niya sa Philippine Embassy. The right time, ma'am, na hindi sila nakabuka agad, kinabukasan ko sila nakaalis. Ngayon, ang pinakamasama dyan, ma'am,
Gusto kong kausapin yung mga kapatid ko, ayaw niya ipakausap sa akin. Tapos, kinuha niya yung mga cellphone ng kapatid ko. Pagdating dito sa Pilipinas, nagtaka naman ako dahil iba ang usapan namin doon sa ginawa niya. Doon pa lang sa airport na dapat ano niya ng maayos, na dalhin niya sa CDG, doon pa lang, pinapahuli niya na yung dalawa kong kapatid. Okay. Don, I'll cut you there, no? I'll cut you there. Ang sinasabi po niya, hindi mo daw sinabi na may kaso yung isang kapatid mo. Number 1, itong si Jose. At number 2, itong si Elakim, ay iba daw ang pangalan or yung kanyang travel document or it could be the passport. Iba daw ang pangalan, hindi daw Elakim. Robert Bailon ata ang nakapangalan. So, ang sinabi niya sa akin kahapon, Don, ikaw ang hindi nagsasabi sa kanila, well, number 1, sinagot mo nga na kapatid mo pala yung nandun sa CCTV, tapos number 2, na yung isang kapatid mo may kaso at yung isa nga ay, kumbaga, iba yung dokumento na dala-dala niya sa Cambodia. Pakisagot, please. Ma'am, nakakatawa. Pwede ko gawing witness in Boying Remulla, ma'am. Ginawa niyang sinungaling si Sir Boying Remulla. Samantalang sinabihan siya mismo at sinabi ko rin sa kanya. Ngayon, ma'am, kung ganyan siya kasinungaling or sinabi niya na nagsisinungaling ako, mas palay detector kami dalawa. Kaya ko siyang namunin. Bakit ganon ang ginawa niya? Iba ang pininto niya kay General Torre, ma'am. Ang sabi niya pa, overt daw yun at siya lang ang nakadiscover na gano'n ang nangyayari. Walang ibang tao na nag-info, which is na ako ang nagsabi sa kanya at alam ni Boying Remulla yan, ma'am, na dapat hindi sana siya ang pinapakuha, dapat hindi ay sana ang kukuha. So ako, pumayag na ako na mga pulis ang kukuha, gawa ng kasimula ka lang sa pulis, sa PN, kay PNP chief ako sumunod doon ako nagsingi ng tulong. Don, nasabi mo ba na may kaso itong isang kapatid mo na si Jose? Nasabi mo ba kay Secretary Boying o kay General Macapas? Yes, ma'am. Kasi ang mga sa ADD, lalo na yung si Colonel Ali, ma'am, sinabi ko sa kanya, sinabi ko rin kay Mr. Boying, ma'am, na yung dalawang kapatid ko, kukunin ko yan kasi as a witness yan, ma'am, dahil yung isang, yung si Jose Patidungan, ma'am, na pinagbintangan nila, na nag-dispute yung isang meeting sa Bungero, yan yung close-in security ni Mr. Atong Ang mismo. Siya, kung natandaan nyo, ma'am, nung sa Senate hearing, nung sa likod ni Mr. Atong Ang, yan yung si Jose Patidungan, ma'am. Okay. Sir, Don, linawin ko, ang tinanong ko po sa inyo, kung sinabi mo kay Secretary Boying at kay General Macapas na may kaso itong kapatid mong si Jose, yun po ang tinanong ko. Yes, ma'am. Sinabi niyo po? Okay. Sinabi ko sa inyo, ma'am, na alam ni Sir Boying Remulla yan, ma'am. Ang sabi nga niya sa akin, tulungan natin yan. Okay. Alright. So, balikan lang natin, backtrack tayo ng konti, Don. Kasi nasabi mo na kanina na pinaalis mo talaga itong dalawang kapatid mo. Dahil ang sabi mo ay you're trying to protect them dahil... Ma'am, hindi